Tinanggap na ng DOJ bilang state witness itong ilan sa mga dating opisyal ng DPWH, gayon din ng isang kontratista sa ilalim ng Witness Protection Program. Tanong ko dyan na-aproba na ba ng hukuman niya? Kasi ang hukuman, di naman ng DOJ, di rin ng ombudsman ang mag-decide kung sila magiging state witness or not. Ano ba yan? Ano ba itong mga abogadong ito? Malawang galang na sa inyo ha. Ang konsekwensya niyan, pag nag-recant ka, walang saysay yung recantation mo. Alam mo kung bakit? Umamin ka at nagsoli ka ng pera. Di inaamin mo nga, nakasama ka doon sa krimen. Tinanggap na ng DOJ bilang state witness itong ilan sa mga dating opisyal ng DPWH, gayon din ng isang kontratista na nasa ilalim ng Witness Protection Program, pero hindi naman napili sila Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ano pong masasabi nyo sa isyong ito? Unang-una, tanong ko dyan na-aproba na ba ng hukuman niya? Kasi ang hukuman, di naman ng DOJ. Hindi rin ng ombudsman ang decide kung sila magiging state witness or not. Na-aproba na ba yan? Yan ang unang tanong. Yan ang saliksigin nyo kung nag-apply na sila sa hukuman. Ang hukuman na mag-decision yan. Number two, batay sa mga testimonya nila at ng iba, hindi sila least guilty. Talagang kasama sila, conspiracy. Principal lahat sila ang mangyayari dyan. Tapos ito namang nagsasalita niya sa DOJ. Ang sabi, ano ang konsekwensya doon sa pagsoli ng pera at nag-recant? Anong mangyayari? Sabi niya, hindi na may susoli. Ano ba yan? Ano ba itong mga abogadong ito? Malawang galang na sa inyo ha. Ang konsekwensya niyan, pag nag-recant ka, walang saysay yung recantation mo. Alam mo kung bakit? Umamin ka at nagsoli ka ng pera. Di inaamin mo nga, nakasama ka doon sa krimen. Paano? Hindi lang yung hindi na may babalik, kung hindi, inamin mo, nakasama ka. At ang prueba noon, nagsoli ka nga ng pera, ninakaw mo. Talaga naman. Ayan. At hindi ba din unfair din sa kina Bryce Hernandez, Attorney Sal, na hindi sila sinali tapos yung iba kasama sa witness protection na program? Ang mahalaga dyan, hindi na mo nga kailangan pasailalim pa sa witness protection. Kasi meron silang kapangyarihan, nabigyan nila ng proteksyon. Police protective custody, kasi alam nila na mahalaga yan. Mahalagang either sa testigo o mahalaga na mga akusado yan. Kasi baka tumakas, either tumakas o magpakatiwakal. O yan. Kaya wala, hindi ginagamit ang mga sentido ko muna. I'm sorry to say. Pasok na bilang state witness sa ilalim ng Witness Protection Program si Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerard Opolensa na mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Napili ring maging state witness ang kontratista na si Sally Santos, ang may-ari ng Sims Construction. Silang apat ang napiling testigo ng gobyerno kaugnay ng manumalyang proyekto sa flood control projects. Ilang beses din sila nagpabalik-balik sa DOJ para sa evaluasyon sa kanilang mga testimonya. Sa ngayon po, ang covered po ng ating Witness Protection Program ay sina Undersecretary Roberto Bernardo, si Engineer Henry C. Alcantara, si Engineer Gerard Opolencia at si Sally Santos. Ayon kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, ang mga napiling state witness ay nakikipagtulungan sa ahensya para makabuo ng kasong ihahabol sa mga pangunahing sangkot sa korupsyon. Maliban sa kanilang mga salaysay, lahat sila nakapagsauli na ng pera mula sa nakuha nila sa manumalyang proyekto. Nasa mahigit 300 million pesos na ang kabuang naibalik ng mga ito para sa restitusyon. Mula rin iginit ni Vida na walang katotohanan na may nag-recant sa mga state witness. Sila'y nakikipagtulungan sa atin para mabuo natin at mapatibay ang kaso laban dun sa mga principals. Diba? Sa akin, huwag niyong kulayan. Yung kasalukuyan natin mga state witnesses nakikipagtulungan sa atin. Walang recantation. Samantala dahil sa pagiging state witness ang apat, inalis na sila bilang mga respondent sa mga kasong may kaugnayan sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Ayon kay Vida, sa oras naman lumabag sila sa mga terms and condition o babawiin nila ang kanilang mga naunang testimonya, kaliwat kanang kaso naman ang naghihintay sa kanila.
Huwag na rin daw silang umasa na ibabalik sa kanila ang mga sinori nilang pera sa gobyerno. Kung ang tanong is, anong epekto pag nag-recant dun sa binalik ng pera? Nasa gobyerno na yun eh. Pera ng bayan yun. Hindi na natin yun ibabalik sa kanila. Kaya nga binalik nila yun eh. Alam nila na hindi kanila yun eh. Illegal nilang nakuha yun eh. Pag meron po silang violation dun sa mga kondisyon, yung terms and condition na kanilang pinasok, kasi ang kapalit nga nun, dinischarge natin sila from criminal liability. Pero pag may violation sila, buwelta tayo. Babalkan natin sila lahat. Tandaan nila, lahat ng mga pag-amin nila, kaso na sila kaliwat kanan. Inanunsyo din ng DOJ na walang sapat na dahilan at kwalifikasyon para makapasok din sa programa sina Bryce Hernandez at JB Mendoza. Samantala, si Ombudsman Boying Rimulya, sinabing pinag-aralang mabuti ang pagkakapili sa mga tinanggap na state witness at sa mga nadiskwalipika. Hirit nito, hindi lahat maaaring maging state witness. Hindi naman pwede lahat gawin mo state witness eh. May mga bagay na dapat pag-aralan ng gusto para maging state witness ng tao. And of course, ang principle mo dyan talaga fina-follow. Not the most guilty. Apparently, sa loob ng evaluation ng DOJ, meron silang pakiramdam na andun nga nakatuon. Probably, they may be the most guilty. At least with regard to ghost projects. Pag ginawa mo pa state witness siya, sino ba titira? Di wala ka nang pananagutin. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Marie Gonzalez, SB9 News. Ayan, Attorney Sal. Naisip ko, Attorney Sal, no, sana kung naaga nila tong ginawa, yung kay sitwasyon ni Yusek Cabral, sana nasali siya sa Witness Protection Program. Alam po ninyo, yung kasong yan, naging controversial yan, hindi ba? Siguro ang feeling ni Mr. Atungan ay hindi siya nakakuha ng katarungan niya sa preliminary investigation at sinampa ng kahit na walang probable cause. Kaya ayaw niyang magpakita o ayaw niya sumuko. Para din ni Baton de la Rosa, para sa kanya, illegal ang gagawin sa kanya. Kaya he is making himself scarce. Pero alam po ninyo, ito para sa lahat ito, para sa lahat. Para sa lahat na inaakusahan ng mga krimeng heinous crime, mga capital offense, lahat. Ang hindi ko maintindihan sa mga pulis at sa otoridad. Ngayon kayo nagpapakitang gilas, bibigay pa kayo ng bribe na 10 million, sabihin nyo heightened ang monitoring, sus Maria Josep. Kung yan ba, nung nandyan pa siya, visible pa yung mga akusado, minomonitor nyo na. Di ba? 24 hours mo minomonitor, di alam mo kung saan pupunta yan. By the time may warrant of arrest, hindi niya naman ginawa. Yan, tawag dyan again ay common sense, sentido común. Creativity lang yan. At well, speaking of mga akusado, Attorney Sal, may hamon din ngayon si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya laban kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoans na nasasangkot din ngayon sa flood control anomaly. Ayon kay Rimulya, maaari nang pauwiin ng Pilipinas ang dating kalihim. Narito ang balita ni Sheena Torno. He's overstaying already. So kung na-monitor tayo ng US Embassy o ng American na State Department, overstaying na si Manny Bonoan. Ito ang naging pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya kasunod ng hindi pag-uwi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Pilipinas matapos ang pagpunta nito sa Amerika. Si Bonoan ang isa sa mga matataas opisyal ng DPWH na nasasangkot ngayon sa manumalyang flood control projects. Sinabi nito, maaari nang sipain pauwi ng Pilipinas si Bonoan dahil sa overstaying. They can actually send him home already. They can actually deport him already. Kahit nag-apply siya ng extension of stay, pag hindi ginagrant yan, technically pwede siya mong sipain pa uwi rito. US State Department. ICE. Tsaka yung ICE. Hamon naman ni Rimulya kay Bonoan. Umuwi na lang siya. Di ba? Pinatotohanan din ni Rimulya ang isiniwalat ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na mali-mali ang isinumite ni Bonoan sa palasyo
ng mga listahan ng REID coordinates hinggil sa flood control projects. Sa nakuhang impormasyon ni Rimulya, posibleng hindi totoo na umabot sa mahigit 400 ang ghost projects sa Pilipinas. Hindi nito isinasantabi na si Bonoan at mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office ang nasa likod nito. Kaya yung 421 ghost projects is much less. Hindi siya 421. Maybe 30% lang, mga 30%, no? Ang ghost baka less pa, no? Bine-verify pa. Pero, nung tinitingnan namin yung 421 ghost, marami talagang improbable. Kaya, alam namin, nanggaling din sa, sa 1st District Bulacan yung coordinates na binago para yan ang mangyari. Samantala, tinilugsa naman ni Boying Rimulya ang umunay 1 bilyong pisong tangkang panunuhol upang mapatahimik kaugnay ng investigasyon na maanomalyang proyekto. Paglilinaw niya, hindi siya direktang inalukan nito. Walang direct offer eh. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede itahi. Parang mahihirapan din tayong prove ang kaso. Kinausap na rin ni Rimulya ang kanyang nakababatang kapatid na si DILG Secretary John Vic Rimulya at sinabihan na ipaaresto na lamang kung may koneksyon sa tangkang panunuhol. Hindi rin kinumpirma ni Rimulya ang kumakalat na kontraktor at isa umanong kongresista ang gustong manuhol sa kanila. Sabi ko nga sa kanya, basta't ganyan, tingnan mo kung may opportunity, arestuhin mo na. Kasi dapat dyan, kung talaga merong direct connection, arestuhin mo na. Kasi ano na yan, bribery na yan eh. Corruption of public officers yan. Sa huli, kinumpirma rin ni Rimulya na panibagong kaso naman ang isasampa nila sa Sandigan Bayan laban sa mga sangkot sa flood control projects. Bigo namang pangalanan ni Rimulya kung sino-sino ang sasampahan nila sa korte sa Biyernes o sa susunod na linggo. Patatandang lumutang ang pangalan ni Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla na posibleng sampahan ng kaso sa korte, bagay na hindi naman kinumpirma ni Ombudsman Rimulya. Ang mga nabanggit na senador ay kabilang sa iniimbestigahan ng Ombudsman at ng Justice Department na umano'y tumanggap ng kickback sa proyekto kaugnay ng flood control. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan, Atty. Sal. Maaari na daw ang sipain pa uwi si Bonoan dito, Atty. Sal. Ano pong masasabi nyo sa ulat na yan? Wala, natatawa na lang ako sa kanila eh. Unang-una, pinaalis niyo eh. Pinayagan niyang umalis. Pwede namang hindi paalisin. Kasi yung mga cabinet member, nagpapaalam yan kung pwede silang umalis o hindi. Kung hindi niya ba pinayagan, hindi nandito pa yan. Oo. At nung nakalis, kung kinancel niyo ba ang passport, hindi na nakatakas yan. Yan ang problema nga. Wala kayong mga sentido común eh. You're not using your common sense. Kadali-daling gawa ng paraan yan. Unless na talaga sinasadya nyo. O, tingnan nyo. Ito, ulitin ko na naman. Yung sinabi kanina ni Secretary John Vic. Ngayon, inulit naman itong si Boying Rimulya. We're a lawyer. Ano ito maintindihan na? Parang hindi yata nag-practice ng batas to. Kasi, tingnan nyo sinasabi niya, alam mo, mahirap kasi dahil, third person walang, hindi maitahi ang koneksyon. Sus, Maria Josep. Hindi itahi mo, kadali-dali itahi. May lumapit sa'yo, si Juan de la Cruz, pumunta, Sir, meron akong rito na kung pwede daw kayong ganito, ito tatanggapin nyo, ganito pero kung hindi mo papansinin at tapos sasabihin mo sa taong bayan, may nagsusulo ka sa akin, hindi ko tinanggit, Sus Maria Josep. Ang gawin po ninyo, yung mga sinusulan, umuo kayo. Para makilala nyo kung sino yung principal. Siyempre maghaharap kayo saka nyo tikluin kakainis. Ayan. Naharap naman po ulit sa panibagong mga reklamo sa Office of the Ombudsman sina dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth CEO at President Emmanuel Ledesma. Ito ay may kaugnayan naman po, Atty. Sal, sa paglilipat ng 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth sa Unprogrammed Appropriations sa 2024 General Appropriations Act. Iginiit naman